Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat, ay welcome po kayo dito sa ating munting YouTube channel. Okay, at gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Blue Eagle. Dahil ito ay isa sa mga importanteng katanungan. Sabi niya, Sir Elmer, yung 1911 pistol po na habit ko po kasi nalagyan ng bala yung chamber pero naka-hammer down. Delikado po ba iputok yun pag nahulog? Kasi pag in case of emergency, di na kailangang ikasa para idiretso na. Ako open hammer tapos kalabit na. Sana po masagot ninyo po. Pakidagdag na lang po sa mga tips. Salamat po. Okay, so ang pagkaintindi ko, delikado ba na yung ating mga 1911 ay may chamber load at naka-hammer down? Pag nahulog ba at aksidenteng tumama yung hammer sa matigas na bagay, ito ba ay puputok? So yun ang bibigyan natin ng pansin ngayon. At bago natin yan na bigyan ng kasagutan, ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating mga subscribers. Tayo umabot na ng 40,200 plus. Maraming salamat sa pag-share ng ating mga videos. At lalo tigit do sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo nga isang charity vlogger na tinutulungan natin yung ating 6 na estudyante na mga anak ng single parent. Yan po ang purpose ng ating YouTube channel, ang pagcha-charity. Ang kinikita po niyan ay talagang para sa ating mga beneficiaries. At pasasalamatan ko lamang, special na pasasalamat sa isa nating kababayan sa USA, sa Virginia. Shout out kay Noli o Noy Pisa America na nagpadala at nagpalipad sa ating premiere videos. Malaking tulong yan para sa ating mga beneficiaries. At maraming salamat din sa mga nagpaabot ng tulong. Sana may magpadala uli sa ating GCash number. Yan. Para sa ating mga, ito po ang ating GCash number sa ating likuran. Para naman yan din sa ating mga beneficiaries. Pandagdag yan sa kita ng ating YouTube. Okay. At doon sa mga nagtatanong sa Messenger, hindi pa ako sumasagot sa Messenger. Dahil gusto ko ang aking sagot ay maraming makikinabang. Dito lamang kayo magtanong sa YouTube channel natin at bibigyan natin yung kasagutan sa abot ng ating maliit na kalaman. Gayun din yung nagtatanong na gusto ng serbisyo ko sa Pilipinas, wala po ako dyan. 20 years na ako nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Kaya hindi po ninyo ako matatagpuan sa Pilipinas. Okay, so yan lang ang ating mga patalastas. Doon sa katanungan na actually na-topic ko na ito pero parang nakukulangan pa. So dadagdagan natin yung ating paliwanag. Okay, subukan muna natin tanggalin ang slide nito. At para ma-explain ko ng maayos, ang mga 1911 ay ang firing pin yan, may nagtanong din yan ang firing pin yan ay bakit ang firing pin niya ay maigsi. May nagtanong na rin yan. Okay, so ito, kung mapapansin natin ang firing pin ng 1911, yan ay kahit pag inilapat natin kasi yung firing pin niya, halimbawa, ilapat natin niya, mapapansin ninyo na hindi nakalabas dito. Ayan inilapat ko dito hindi nakalabas dito. Ayan pansinin ninyo yung butas na yun. Pansinin ninyo yung butas ng firing pin na yun. Pag inilapat ko yung firing pin dito, ay hindi lumalabas. So, maiksi nga yung firing pin. So, may nagtanong na rin yan sa akin kung bakit hindi pumuputok, maiksi naman yung firing pin. So, sinagot na natin ito dahil ito sa thank you kay Alfredo Isidro.
binigay niyo yung tamang term. Ang pagkaka-design nito ay internal firing pin. Yan, pinaalala sa atin. So, internal firing pin ito. Ibig sabihin, nasa loob yung firing pin niya, pero kahit ipantay ninyo siya dito, ay hindi pa rin siya lumalabas dito. Hindi pa rin siya lumalabas dito. So, yung tanong sa atin ay, bakit daw pumuputok ito samantalang maiksi yung firing pin? Okay, dahil ang kasagutan nga dito ay yung tinatawag natin sa science na may nagsabi din niya, inertia ba yun? Correct me if I'm wrong. Kung baga sa mga example, pag ang isang bagay ay binundol ng mabigat na bagay, yung magaan na bagay ay tatalbog o tatalsik. Ganon din ang principle nito. Okay, kaya pagka nakikita kayo ng aksidente, kung nagbanggaan, kung ano yung mas magaang, siya ang kalimitan na malayo ang talsik. Okay? Kaya ganun din yan. Kaya pag ito'y binangga itong firing pin na ito, binangga ito ng hammer, ito ay kumbaga ay tumatalsik. Hindi lang talaga yan na tatalsik ng malayo dahil naman siyempre may control din yan. Ang katunayan yan, yung ibang mga Series 80 na mga 1911, meron ditong kaya nilagyan ito dito ng firing pin safety block, pero ito wala to. Okay, pagka yan ay lalabas na, kita niyo yung firing pin. Ang layo, ang haba pa ng niya, no? Ang haba pa ng niya, no? Lalabas yan diyan. Ayun, yung firing pin, makikita ninyo dito yung firing pin, no? Dito. Lalabas yan diyan. Pagka pinalo yan siya dito. Kumbaga, parang yung laro ng bilyar. Pag tinama yun ng bato yung bola, tumatalbog. O parang bowling. 'Di ba? Pagka tinamaan ng bola yung mga pin ay ang lalayo ng talsikan. Parang gano'n yan. Tumatalbog yan. So, yun ang principle ng ganito. Kaya maganda ang pagkakaimbento ni Moses Browning ng 1911. Safe siya. Okay. So, dahil pag ito'y pinalo ng hammer itong firing pin, saka lamang siya tatalbog at aabutin niya yung kanyang firing pin. Aabutin ng firing pin yung kanyang primer sa tamang lakas ng kanyang mainspring. Tamang lakas ng mainspring. Ang maximum niya ay 23 pounds yung mainspring, sakto lamang na hindi mabubutas yung kanyang, kasi pag sobrang lakas naman ng firing ng mainspring, maaring makabutas naman ang primer, lalo na kung light primer ang ginamit. So, yun ang diyan. Hindi nakalabas yung kanyang firing pin kung ang hammer niya ay nakalapat dito. At mapapansin natin na ang firing pin niya dito ay nasa mga 1 to 1.5 mm lang ang nakalabas dito, para yun lang ang papaluin ng hammer, yung nakalabas na yun. So pagka ang hammer ay nakadikit na dito, ay hindi nakalabas ang firing pin. So hindi delikado. Kaya nga yun ay pinaliwanag ko na hindi delikado. So paano natin malalaman na safe? So i-demonstrate ko sa inyo kung paano natin malalaman na safe. Okay. So ang ko lang do sa mga nagko-comment ay sana yung comment ninyo ay relevant doon sa ating topic. Kasi kung hindi naman relevant sa ating topic yung ating comment, ay hindi ko pinapansin. Okay, pero pag ang comment ninyo ay relevant sa ating topic, kumbaga ay yun ang ating pinagtutuunan natin ng pansin. Okay, so itinuro ko na naman sa inyo ang pagkakabit nito.
Dali. Ay, kinakailangan nyo. Kakaproblema tayo sa may video na tayo ng paano ito kakabit eh. Problema yung barreling pag tumutumba. Hindi may pasok. Ano na natin. Yun. Kasi pag yung barreling ay tumumba, sumasabit na siya. Yan. So, paano natin malalaman? So, yung disclaimer sa may mga 1911 ito ay sakop lamang ng aking videos yung mga original at mga standard. Baka yung inyong mga 1911 ay mga paltik ay hindi yung kasama dito. Kasi hindi natin alam kung ano ang sukat ng mga paltik. Yung mga standard at original lamang ang patungkol dito sa aking videos na to. Okay, maliwanag. Dahil may mga 1911 na hindi standard ang sukat, yan ay mga paltik at baka yan ay minodified. Hindi natin alam kung minodified na ang firing pin yan o nagpahaba ng sobra ng firing pin. Hindi natin sakop yan kasi baka kayo ay may mangyari sa inyo. So, ganito ang gawin ninyo. Okay. Yan, ganito ang gawin ninyo. Walang bala naman yan. So, paano natin malalaman na safe? Safe ba ang may, alimbawa, assuming na may chamber load dito, paano natin malalaman na safe yan? So, maglalagay tayo dito ng ballpin. Okay? Pag pinalo ko ito ng rubber mallet, pag pinalo ko ito at umangat ito, hindi yan safe. Hindi yan safe. Kasi, pag ito'y umangat, yung firing pin niya ay aatras. Atras yung firing pin niyan kasi meron siyang firing pin na return spring. Meron siya atras siya dito lalabas. At yung nakalabas na yun, nakapiraso na yun, pag yun ang pinalo ng hammer, yung firing pin na yun ay aabanti at tatamaan niya yung kanyang primer. Ganon yun. So, pagka yan ay nakalapat dyan, ibig sabihin, wala siyang papaluin kasi nasa loob na yung internal nga eh. Nasa loob na yung firing pin, walang nakalabas. Pagka ganyan ang posisyon yan, yung firing pin niya nakapasok sa loob ng butas. Nakapasok. O hindi nakalabas kahit katiting. So, anong mangyayari dyan? Kahit yan ay paluin mo, dito, kita ninyo ito, hindi siya umaangat. Ibig sabihin, hindi siya inaabot. Ito, hindi inaabot ng firing pin. Hindi siya inaabot. Kahit yan ay pukpukin mong ganyan. O. Tingnan niyo, hindi man lang. Kasi kung yan ay, abot yan ng firing pin, aangat yan, gaganon yan. Lalabas na ganyan. Bakit naman pagka hammer naman ang pumalo dyan, ilagay natin sa, ilagay natin sa half-cock. O, natin. Pagka naman hammer ang nakaano dyan, pagka-hammer ang dyan, ano mangyayari dyan? Tingnan natin ang mangyayari dito. Inabot, ang layo pa nga ng ang lakas pa nga ng firing pin niya eh. Tinamaan siya ng firing pin. So, yun ang, ganyan ang testingin ninyo yung inyong mga 1911, lagyan ninyo ng ganyan, naka-hammer down lagyan ninyo dyan ng lapis o ballpen, saka ninyo ganunin. Pagka yan ay umaangat, ibig sabihin hindi safe yung inyong mga 1911. Kaya sabi ko, hindi lahat ng 1911. Baka yung 1911 niyo ay modified, baka may ginawa na dyan, baka nag-modified na ng firing pin, o nag-manufacture na ng firing pin yan, hindi yan sakop ng aking videos. Okay? Ang aking videos lamang, ang sakop lamang nito ay yung mga standard, original. Okay, ulitin natin.
hindi umaangat ang, ibig sabihin, hindi tinatamaan ng firing pin yung kanyang primer kahit yan ay mabagsak. So, safe yan. Para sa akin, yan ay safe. Pero pag yan ay halimbawa yan ay subukan natin na yan ay nakahapkak, nalaglag, at aksidenteng kumalas, nasira yung, basta aksidenteng nasira yung sir, kumalas sa bigat, yan ay nakahapkak yan, hindi yan papalo. Pag yan ay nakahapkak. Okay? Pag yan ay, nakahapkak yan. Pag yan ay nakapulkak, at yan ay kinalabit ninyo, that's the time natatamaan niya yung firing pin. Okay? So, maliwanag yung ating ilustrasyon. Okay. Kaya, mas maganda yung naka-full hammer down kaysa dun sa nakahapkak. Kasi yung nakahapkak, pag hinapkak ninyo yan, nakahapkak yan, at nahulog yan, at bumigay yung sir, posibleng pumutok. Kaya mayroong pagtatalo kami dito sa hapkak eh. Kaya sabi ko, pwede ninyong alisin ang hapkak. Ano yan? Inyong choice yan. Optional yan. Kasi may videos ako na kung po pwede daw alisin yung hapkak. Inayunan ko po pwede. Choice ninyo yan. Kasi wala namang, yung hapkak na yan wala namang, kumbaga hindi naman yan. Naghapkak kayo, nahulog yung baril ninyo. Sa bigat nasira yung yung sir, bumigay. Puputok din yan. Okay, samantalang kung yan ay naka full hammer down, hindi yan puputok. Kung yan ay naka full hammer down, kamukha nung ating ginawang ilustrasyon. So, yun lang sa akin. Yung sa akin ay pagdidemonstration ko, bahala na kayo. Hindi ko kayo sinasaklaw. Basta yung akin ay pinakita ko sa inyo kung anong mangyayari. Hindi ko sinasaklaw na gawin ninyo ito, gawin ninyo yan. Ito ang tama, ito ang mali. Nasa inyo ang desisyon yan. Para hindi ako mabas. Kasi nababasa minsan pa ako yung nagde-demonstrate na mga ganyan. Nasa sa inyo yan. Pinakita ko lamang sa inyo kung ano ang epekto, kung ano ang mangyayari. Nasa sa inyo na yan kung ano ang magcha-chamber load ba kayo na nakahapkak? Magcha-chamber load ba kayo na nakapulkak? Magcha-chamber load ba kayo ng naka-full hammer down? Nasa sa inyo yan. Basta ako yung nagbigay sa inyo ng illustration, demonstration, kayo na ang bahala dyan. Hindi ko kayo pinipirsa kung ano ang dapat ninyong gawin. Yun, maliwanag para hindi ako mabas. Kasi sasabihin naman bubo. Kamukha nung ako ng pagkaalaga ng baril, yung the dry fire, sinabihan pa tayo ng bubo, akin ay lang naman yun. Demonstration yun. Nasa sa iyo naman kung gagawin niyo hindi. Okay. So, maliwanag. At babasahin ko lamang yung ating mga community. May bago na tayo kasi nagpalit na yung community spotlight natin. Weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Nangunguna sa atin si Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas. Si Alfredo yan talaga ay lagi ang may comment sa atin at yan ay perfect attendance sa atin. Kaya siya ay mayroong 100 plus na engagement. Si Jocelyn Amarili ay 20 ang engagement. Si Alfred Molihar ay 35. Si Tres Silden ay 3. At si Christine Lee, isa rin natin itong masugid na supporter o subscriber. Si Christine Lee ay may 51 na engagement. Okay, ulitin ko. Shout out kay Alfredo Isidro, kay Jocelyn Amarili, si Alfred Molihar,
si Trisilden, at si Christine Lee. Okay, share lang kayo natin mga videos, mag-comment at mag-like para mapasali din kayo sa random ng ating community spotlight. Okay, ito ang inyong piniparams instructor, nagpapayo lang at laging panatiliin ang safety sa ating paghawak ng mga firearms. God bless us all. Thank you very much.